Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Julius Reeves, C23C24. Pervert ka. Hinawakan ni Julius ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kanang kamay. Napatingin siya sa babaeng sumampal sa kanya at sa wakas ay naaninag niya ito ng malinaw. Hindi man lang si beautiful ang tamang salita para ilarawan siya. Siya ay may mahaba, may kantab na pulang buhok na eskarlata at may magandang kinang. Ang kanyang mga mata ay isang nakamamanghang lilim ng asul, at ang kanyang mga labi ay isang nakamamanghang lilim ng rosas. Ang mga salita ay hindi maaaring magsimulang ipahayag kung gaano siya nakamamanghang lumitaw, ang kanyang mukha ay walang kapintasan at walang anumang kapintasan. Hindi siya kasing tangkad ni Julius, pero matangkad pa rin siya. Siya ay hindi kapani-paniwalang matangkad para sa isang babae sa halos 185 centimeters. Ibinaba ni Julius ang tingin niya sa see-through shirt, sinulyapan ang malalaking suso at pink buds na nakikita niya. Isang tingin lang ang kailangan ni Julius para mapagtanto na mas kaakit-akit siya kaysa sa dating kasintahan. Siya ay mga ulo at balikat sa itaas ni Mara sa kanyang orosa na katawan at makinis na balat. Sa wakas ay dinala ni Julius ang kanyang atensyon sa kanyang mukha, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang galit na mga mata ng ginang. Tapos na tumingin. Tanong ng babae sa napakayabang na paraan. Bago pa man makasagot si Julius sa kanyang tanong, dalawang mainit na sampal ang dumapo sa kanyang walang takip na pisngi. Nakakadiri ka. Wika ng babae, ang boses ay tumutulo sa paghamak. Hindi siya makapaniwala sa swerte niya. Sumugod siya dito para kumain ng mabilisan bago siya pumunta sa klase niya, pero nabangga niya ang isang estranghero. Sa halip na humingi ng tawad sa kanya, tahasan at walang kahihiyang hinawakan niya ang kanyang mga suso at minasahe sa publiko. Hindi ba sexual harassment iyon? Para bang hindi sapat iyon, kahit na pagkatapos niyang sampelan siya dahil sa hindi nararapat na pagpapakita nito, patuloy pa rin siyang nakamasid sa kanya, hindi nagpapakita ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Maaari bang maging mas kasuklam-suklam ang sinuman? Sa buong buhay niya, hindi pa niya nasaksihan ang isang pervert na kasuklam-suklam at revolting. Si Julius sa kabilang banda ay nakaramdam ng labis na pagkakamali. Hinahangaan lang niya kung gaano ito kaganda, ngunit ang nakuha niya ay dalawang masasakit na sampal sa mukha at binyansagang pervert. Nakakasuklam kang perverted scum. How dare mong ilagay ang iyong mga kamay sa dibdib ng isang babae? At sa isang pampublikong lugar doon. Wala ka bang kahihiyan? Galit na iniluwa ng ginang si Julius. Ang kanyang malakas na boses ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga kumakain, at hindi nagtagal ay isang maliit na pulutong ang nabuo sa paligid ng duo. Hoy, hindi ba si Pearl Chamberlain iyon? Bulong ng isang tao sa karamihan. Tama ka. Ito ay si Pearl Chamberlain. Sagot naman ng isa pang tao. Wow, I never expected na makikita ko ang number 3 ranked beauty ng campus dito. Ito ay isang sorpresa. Oo, ako rin. Pero bakit parang galit siya? At sino ang lalaking katabi niya? Hindi ko talaga alam pero parang pamilyar talaga siya. Sigurado ka? Oo, sigurado akong nakita ko na ang mukha niya sa kung saan. Hindi ko lang matindaan kung saan. Well, mag-isip ka ng mabuti. Sa palagay ko ay talagang nakuha niya ang balat ni Pearl. Hindi ko pa siya nakitang ganoon kagalit noon. Oh, kilala ko na siya ngayon. Talaga? Oo. Ang kanyang pangalan ay Julius Reeves. Isa siyang estudyante sa Business Management Department. Nag-viral siya sa On Infinite Vibe ilang araw na ang nakalipas. Paano ko siya makakalimutan? Infinite Vibe. Anong ginawa niya? Wala kang alam, di ba? Ano ang ginagawa mo kahit na ang iyong libreng oras? Well, nabalitaan siyang may relasyon kay Mara Jean, ang ikalimang ranggo na kagandahan sa campus, ngunit sa tingin ng lahat ay kasinungalingan ito. Bakit? Well, para sa isa, siya ay talagang mahirap, at dalawang Mara Jean ay nasa isang relasyon na kay Axel Lee. Axel Lee ang ibig mong sabihin ay si Axel Lee. Oo, si Axel Lee iyon. Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa ay hindi maingat, at sa lalong madaling panahon ay alam na ng lahat ang tungkol sa insidente na nangyari ilang araw na ang nakalipas. Sa sandaling ginawa nila, nagbago ang paraan ng pagtingin nilang lahat kay Julius. Hindi sila makapaniwala sa katapangan ng kilalang magsasaka. Kahit na pagkatapos magsinungaling tungkol sa pagiging isang relasyon sa ikalimang ranggo na kagandahan,
ang magsasaka na ito ay talagang naglakas loob na ituon ang kanyang mga mata sa ikatlong ranggo na kagandahan sa paaralan. Wow, hindi ako makapaniwala sa kapangahasan niya. Ang lakas talaga ng loob niyang habulin si Pearl. Hindi ba niya alam na ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa? Well, matapang siya. Ibibigay ko sa kanya iyon. Si Pearl, ang babaeng nakabanggaan ni Julius ay ang ikatlong ranggo na kagandahan sa buong Kingston University. Tulad ng maraming iba pang mga mag-aaral sa Kingston University, si Pearl ay nagmula sa isang napakayamang pamilya, kaya hindi siya nagkulang ng anuman. Ang kanyang pamilya, ang Chamberlains ay isang napakakagalang-galang na pamilya sa kanilang distrito. Bukod sa isang kagalang-galang at mayamang pamilya, matalino rin si Pearl. Siya ang perpektong halimbawa ng kagandahang may utak. Napatingin si Pearl sa kanyang nang-aabuso at pinandilatan siya ng nagliliyab na mga mata. Lumingalinga siya sa paligid at nakita niya ang maraming tao na nagkukumpulan na. Sa dami ng gusto niyang hatulan si Julius, lubos niyang kinasusuklaman ang mga pulutong. Dalubhasa sila sa pagkuha ng mga bagay na wala sa proporsyon at pagpapaganda ng mga kaganapan upang umangkop sa kanilang sariling panlasa. Sinaman niya ng tingin si Julius, sinusunog ang mukha nito sa isip niya bago nagsalita. Para malaman mo, hindi pa ito tapos. Galit na bulalas ni Pearl kay Julius bago tumalikod at humakbang kay angrily, naiwan si Julius na nakatayong mag-isa sa restaurant habang hawak ang pisngi. Napabuntong hininga si Julius, hindi pinansin ang daldala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tumalikod siya para umalis nang makitang nakaalis na ang babae, ngunit nasulyapan niya ang isang bagay na kumikinang sa sahig. Pinulot niya ito at nakita niyang isa itong bracelet, kahit isang simpleng hitsura. Nakilala niya kaagad na ang bracelet ay dapat sa babaeng nakabanggaan niya, kaya obligado siyang ibalik iyon. Maaaring ma-let go niya ang ideya na siya ay isang pervert bilang isang resulta at bumuo ng isang bagong perspektibo tungkol sa kanya. Wala pang isang minuto mula nang umalis siya, kaya kung aalis siya ngayon ay maaari pa rin niyang makipagkita sa kanya. Mabilis na umalis si Julius sa restaurant, at tumakbo palabas, umaasang masulyapan siya. Si Julius, gayunpaman, ay dumating ng huli. Nasulyapan lang niya ang pulang buhok nito nang mawala ito sa isang mahal na Chevrolet Corvette V8. Umalis sa parking space ang makinis na sasakyan at mabilis na tumakbo palayo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Julius. Nagpasya siyang itago sa kanya ang bracelet hanggang sa maibigay niya ito sa kanya. Tiningnan niya ang oras ng kanyang telepono at napansing may ilang minuto na lang siya bago magsimula ang kanyang mga lecture. Tumalikod siya at naglakad ng mabilis patungo sa lecture hall niya. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sa wakas ay nakarating na rin si Julius sa klase pagkatapos ng ilang minutong mabilis na paglalakad. Sa kabutihang palad, wala pa sa klase ang lecturer na nangangahulugan na hindi siya nahuhuli. Umupo si Julius at hinintay ang pagdating ng lecturer. Ilang minuto lang ay dumating na ang lecturer at nagsimula na ang lecture. Walang kakaiba sa lecture. Pagkatapos ng isang oras, natapos ang lecture at nagsimulang umalis ang lahat sa lecture hall. Habang si Julius ay tumayo para umalis, narinig niya ang ilang mga chismis na lumilipad sa paligid niya at ang pakikipagtagpo niya kay Pearl Chamberlain. Napabuntong hininga si Julius. Mabilis talagang naglakbay ang balita. Sa loob lamang ng isang oras ay kumalat na sa buong Business Management Department ang maliit na insidente kay Pearl. Hindi lang iyon, nagbago ang tingin sa kanya ng karamihan sa mga kaklase niya, lalo na sa mga babae. Bago niya mapansin na ang ilang mga babae sa kanyang klase ay naaawa na nakatingin sa kanya, ngunit ngayon ay tanging pagkasuklam at pagtatakwil ang nakikita sa kanilang mga tingin. Anong pervert? At isipin na siya ay naririto na nagpaparada bilang isang kaawa-awang kaluluwa. I mean, wala ba siyang kahihiyan? Tahasan na hinahawakan ang dibdib ng isang babae sa publiko. Nakakainsulto. Naisip ko na kahit mahirap siya ay may dignidad at respeto sa sarili. Pero ngayon, parang nagkamali talaga ako. Nahihiya pa nga akong makasama siya sa klase. Tingnan mo ang damit niya. Sino ang nakakaalam kung anong karumal-dumal na bagay ang maaaring ginawa niya upang baguhin ang kanyang mga damit? Malinaw na narinig ni Julius ang lahat ng mapang-uyam nilang mga salita ngunit hindi sila pinansin. Gayunpaman, hindi niya sila pinansin. Kahit noong siya ay mahirap ay hindi niya hiniling o kailangan ng kanilang awa.
Kahit kailan ay hindi sila nag-abot ng tulong sa kanya noong siya ay mahirap, kaya bakit pa niya ipagmamalaki ang kanilang maling awa lalo na ngayong siya ang pinuno ng Reeves Consortium. Ang pagiging pervert ng mga hindi importanteng tao ay walang epekto sa kanya, kaya hindi na siya nag-abalang magpaliwanag sa sarili. Lumabas na lang siya ng lecture hall na iniiwan ang mga ito sa kanilang mga iniisip. Nang tingnan ni Julius ang oras sa kanyang telepono ay nakita niyang huli na ang lahat para maghanap siya ng bagong apartment ngayon. Tiningnan niya ang kanyang schedule at nakita niyang libre siya bukas, kaya nagpa siyang maghanap ng bago bukas. Pagod na siya sa mga pangyayari sa araw na iyon, kaya napagdesisyonan niyang huwag nang maglakad pabalik sa kanyang dorm. Sa halip ay sumakay siya ng school transport cab pabalik sa kanyang dorm. Pagdating niya sa dorm ay nakita niyang wala na naman itong laman. Ang kanyang mga kasama sa silid ay malamang na nagising ng huli at ngayon ay kumukuha ng mga klase sa make-up upang makipagkita sa mga lecturer na hindi nila nasagot. Muli niyang tinignan ang oras at nakitang 6 PM na. Matapos maligo at magpalit ng outfit, nahiga siya sa kanyang kama na pagod na pagod. Nanood siya ng ilang video sa iba't ibang social media apps para maalis ang kanyang pagkabagot. Nang malapit na siyang makatulog, may nag-flash na notification sa screen niya. Alice. Alam ni Julius kung sino si Alice. Si Alice ang kasama ni Mara. Ilang beses na niya silang nakitang magkasama noong nililigawan pa niya si Mara. Bagamat bihira niya itong kausapin, sa ilang beses na ginawa niya ay nag-iwan ito ng napakagandang impresyon sa kanya. Isa siya sa iilang tao na hindi humutol sa kanya dahil sa kanyang kahirapan. Si Alice ay hindi kasing ganda ni Mara, ngunit siya ay napakaganda sa kanyang sarili. Bagamat hindi siya bahagi ng top 10 beauties sa campus, solid siyang bahagi ng top 20. Alam din niyang streamer siya. Sa kanyang libreng oras, gumawa siya ng ilang stream tungkol sa iba't ibang things, kaya kilalang tao siya sa paaralan. Maraming mga lalaki ang nagyaya sa kanya ng ilang beses na makipag-date, ngunit tinanggihan niya ang mga ito para sa mga kadahilanang kilala niya. Nagpa siya si Julius na sumali sa live stream. Naklik niya ang join button sa kanyang screen at agad na na-redirect sa mainstream channel. Kumusta sa lahat? Ito na naman ang paborito mong streamer dito. Ang ilan sa mga tagasunod ni Alice ay nagsimulang tumutok sa sandaling simulan niya ang kanyang live stream. Ang bilang ng mga manunood ay tumaas mula o hanggang 5,000 sa loob lamang ng ilang minuto, at mas maraming tao ang patuloy na nagpapakita. Pinagmasdan ni Julius ang batis na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay isa pa sa casual na streaming ni Alice kung saan nagkwento siya tungkol sa kung ano ang kanyang kinain para sa almusal, kung paano nagpunta ang kanyang araw at iba pang mga hindi kawili-wiling paksa sa kanyang mga manunood. Aalis na sana siya sa live stream nang gumawa si Alice ng nakakagulat na anunsyo, na nagudyok sa kanya na manatili sa likod. Upang gawing espesyal ang stream ngayon, nagpa siya akong magpakilala ng isang sorpresang panauhin sa inyong lahat. Masayang sabi ni Alice, "Ladies and gentlemen, inihahandog ko sa inyo, ang nag-iisang Mara Jean." Si Julius ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha nang marinig niya ang anunsyo ni Alice. Alam niyang malapit na magkaibigan sina Alice at Mara, pero hindi niya inaasahan na imbitahan niya si Mara sa live stream nito. Dahil sa biglaang anunsyo ni Alice, nagpa siya si Julius na ipagpatuloy ang panunood sa batis. He wanted to know kung bakit biglang inimbitahan ni Alice si Mara na sumali sa stream niya. Ilang segundo pagkatapos ng anunsyo ni Alice, nagsimulang magkomento ang kanyang mga manunood ng mabilis, na pinasabog ang buong seksyon ng komento. OMG si Mara. Diyosa Mara. Napangiti si Alice sa mga manunood nang makita niyang pumutok ang comment section. Sigurado si Alice na siguradong matagumpay ang plano niyang imbitahan si Mara na sumali sa kanyang stream. Sige guys, tulad ng alam mo, ang aking kaibig-ibig na kaibigan dito na si Mara ay nasa isang relasyon sa sikat na Axel Lee. Sabi ni Alice. Habang nagsasalita siya, ibinaling niya ang kanyang telepono sa kinauupuan ni Mara at binigyan siya ng malapitang view. Muling sumabog ang comment section nang makita nila si Mara sa live stream. Kahit na si Alice ay isang beauty, hindi siya kapantay ni Mara na ikalima sa mga beauties sa buong campus. Bagamat kilala si Mara ng student body na nasa isang relasyon, hindi yun nangangahulugan na wala siyang mga admirer.
Ang nag-iisang galaw na iyon ay nagpapataas ng bilang ng mga manunood mula 10,000 hanggang 20,000. Ngayon, nagpa siya ang kaibigan kong si Mara dito na gumawa ng question and answer session sa aking live stream. Kung mayroon kang anumang mga katanungan mangyaring huwag mag-atubiling magtanong. Tinitiyak ko sa iyo na sasagutin niya ang lahat ng iyong mga tanong, kaya sige at magtanong. At aking mga mahal na manunood, huwag kalimutang magpadala ng mga regalo habang narito ka. Anunsyo ni Alice bago kumandat sa camera. Oh my God Alice, ang ganda mo. Si Alice ang aking Diyosa. Alice, ikaw ang pinakamahusay. Niregaluhan lang ng I Love Alice 213 si Alice ng isang spaceship. Ang isang spaceship ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $500, na nangangahulugang may nagbigay kay Alice ng $500, at ang sesyon ng tanong at sagot ay hindi pa nagsisimula. Maraming salamat I Love Alice 213 sa regalo mo. Na-appreciate ko talaga. Masayang sabi ni Alice. Niregaluhan ng ilang tagahanga si Alice ng 5 asul na rosas, na ang bawat asul na rosas ay nagkakahalaga ng $100. Pinataas nito ang kanyang mga kita mula sa stream hanggang $1,000 mula sa $500. Naghintay si Alice ng ilang segundo upang makita kung makakatanggap siya ng higit pang mga regalo, ngunit nang hindi niya naisip ang ituloy ang sesyon ng tanong at sagot. Nagpatuloy ang stream at naging maganda ang takbo hanggang sa isang nagkomento ang nagtanong kay Mara. The instant Mara came across the question, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sunod na kabanata, salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell hanggang sa muli.